Hello Gemini, salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus General Reading para sa sign ng Gemini. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito. So kung hindi nakarelate, subscribe lamang po kayo para mabutan nyo ang pag-upload ng next reading. Baka yung narrative doon ang siyang makakarelate tayo. Okay, core energy muna tayo kay Gemini for October 2025, Seven of Wands. Anong pinatutunayan mo, Gemini? Maaaring ikaw ay naiipit sa isang sitwasyon na you are feeling the need to prove yourself. O pwede din naman na may imposter syndrome ka. Alam mo yung imposter syndrome, yun yung parang feeling mo hindi mo deserve yung binigay sa'yo. Halimbawa, na-promote ka, tapos parang all of a sudden, shit, parang hindi ko alam to, ano nangyayari, hindi mo alam na, hindi mo alam yung gagawin. Pero it's more of that ka ba? Na parang feeling mo hindi ka good enough, pero deserve mo kung nasan ka. Pwede din naman na iba sa inyo, bagong kasal, ganyan, or in a new relationship and you are trying to please kung sino man yung mga pinakikilala sa'yo ng bago mong jowa. Pwedeng kasal, yun nga, trying to understand or please yung in-laws mo, kung relationship naman, or parang boyfriend-girlfriend relationship, parang tinatry mong makisama sa mga kaibigan ng jowa mo. Pero ang energy na ito medyo may fire within you na parang may gusto kang patunayan. Pwede din kasi na ano to eh, na honor student ka, ganyan. Tapos parang bago ka sa um, bago ka sa school. Tapos parang tingin mo kailangan mong patunayan na deserving ka ng magandang school na yan. Pero with all the cards here, pwede naman na ikaw ay nasa isang relasyon. Doesn't matter kung romantic o work situation, relationship with your colleagues, relationship with your boss. Gusto mo nang umalis kasi naiinis ka na parang kailangan mong may patunayan samantalang deserve mo naman kung bakit ka nandyan sa posisyon na yan. You're trying to assess kung ano man yung what's out there for you, pero medyo ano siya, medyo stalled or medyo naiipit kasi hindi ka sure kung meron ka ba talagang kababagsakan. Maaaring yung iba sa inyo matagal na dito sa work situation na ito, let's say 15 years ka na dyan, 10 years, inuugat ka na, pero andun ka pa rin sa cycle of trying to prove yourself. Hindi ka makapag-decide, pero mukhang this month, darating ka na, parang masasampal ka na, mahuhulasan ka na this month na parang, bakit ba ako nagsistay pa dito? Kailangan ko na magdesisyon at palayain ng sarili ko sa isang sitwasyon na pagod lang naman ang binibigay sa akin o sa isang sitwasyon na hindi naman ako masaya. Pwede din na parang na-sustain ko yung lavish lifestyle ko dahil sa trabaho nito, salamat, pero in the long run, it is not something na reasonable pa. The Queen of Swords to, parang detached na, siguro energy mo yan. Ikaw yan, Gemini, energy din ito ng Libra, Aquarius, Gemini. So, mukhang ikaw yan. Queen of Swords, parang wala ka nang pakialam dun sa sasabihin or iisipin ng iba sa'yo. Basta alam mo, deserve mo itong posisyon mo na ngayon. Pero for some reason, parang napapaisip ka, gusto mong tumingin sa iba. Gusto mong mag-venture into another situation kasi parang pagod nga ang binibigay nito sa'yo o kaya naman ay parang tampo, ganyan. Pwede din naman kasi na ikaw yung alam na lang lahat na ikaw yung pinakamagaling dyan, pero hindi ikaw yung na-promote, pwedeng ganun. So, parang it cost you, parang nawalan ka na ng gana. Nawalan ka na ng gana at parang nag-iisip ka na ng paraan para mag-silent quit. Silent quitting. Parang ayaw mong um, paglaanan pa ng emosyon kung ano man yung ginawa sa'yo sa workplace mo. Basta gusto mo na lang magdesisyon na parang hindi na siya ganun ka-sustainable. Pwede din naman na over sa OT, sobra-sobra yung binibigay mo than what you are receiving. And parang pwede din naman na kung work-related ito, nagtatalo na kayo ng partner mo, sinasabi sa'yo ng partner mo, sinabi ko naman kasi sa'yo, umalis ka na dyan. Parang bakit, ano pa bang gusto mong patunayan? Ano ba ang hindi mo nahahanap? Nagkukos na ng argument itong
puwedeng itong desisyon mo na magstay o umalis ay magko-cause ng arguments with your partner o magko-cause ng arguments sa trabaho. Puwede din naman na dahil hindi ka pa nakakapagdesisyon, ang tagal-tagal mo magdesisyon, yun ang parang kinagagalitan sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Regardless kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, alam mo how to approach it logically. Ayaw mong ma-sway ng iyong emotions, ng iyong tampo. Basta pagod ka lang at parang nawawalan ka na ng gana. Ayaw mo nang nawawalan ka na ng gana kasi parang dead end siya. Parang ayoko na dito. Parang I've been living a lie na pwedeng napapaisip ka din na niloloko ko lang yung sarili ko, bakit pa ako nandito? Kung tutuusin, I'm worth more than that, pero bakit hindi ako masaya? Ganon. Pwede din naman ito, since ito ang traditional nito sa Rider-Waite, wedding. Four of Wands in reverse, hindi to basta-basta, supposedly there's a celebratory moment. Pwede din kasi na, ang iba pang scenario na pwede dito ay na-promote ka, no, pero hindi ka masaya. Or na-promote ka pero nadagdagan lalo yung trabaho mo, enough lang yung sahod para masustain yung lifestyle mo or masustain yung mga gastusin mo, pero hindi na siya sustainable. Hindi na siya something na ano ka, na matutuwa ka pa o aaralin mo pa o parang magpapakabibo ka pa or i-spend mo pa yung energy mo para palaguin siya. Pwede kasi na surrounding that is nagkukos na rin ng arguments with other people, your inability to decide is causing arguments. Or pwede din nga, na katulad ng sinabi ko kanina, yung decision mo to stay out of it, to detach yourself from the situation, yung silent quitting mo, parang napapansin ng mga tao na parang may nagbago sa'yo, meron kang hindi, um, may pagbabago na parang, anong nangyari dito kay Gemini? Parang nag-iba. Pwede din nga na, kasi trying to prove to I'm good enough to be here. Pwede din na out of your strategy, you're trying to come up with a strategy kung paano ina-navigate itong sitwasyon na hindi ka iga-igaya or hindi masayang sitwasyon para sa iyo. At dahil tinatry mo siyang i-navigate, you're using your head, matalino ka eh. At hindi ka masyadong, si Gemini kasi ikaw, karamihan ng Gemini ay parang they come off as walang pakialam, pero ang totoo, bina-brush off lang nila, hindi sila para mag-waste ng drama energy over something. Pero for some reason, itong nangyayari sa'yo, whether work man or love life related, parang hindi napipikon ka na you're trying to ine-effortan mo siya, eh, hindi ka naman gano'n. Magde-detach ka na lang and aalis ka na lang. Pero sa ngayon parang you're planning, so hard, puwedeng trying so hard para isipin ang iyong exit strategy. Kasi you will come to a decision siguro for the longest time nasa dead end ka nga, hindi ka makapag-decide, ayun nagta-traverse siya sa isang, lubid na hindi siya sure. Tapos tina-try niya yung best niya para maitawid 'yon. So, parang nag-dead end, hindi siya makapag-decide for the longest time, hindi ka makapag-decide for the longest time, and ngayon, you will come up with a decision or pwedeng exit strategy. Pero, kahit po e-exit ka, parang hindi mo pa fully napaplano kung ano yung gagawin mo, o pwedeng may takot, may pangamba, natatakot sa rejection, natatakot na hindi ka magustuhan, natatakot na marami ka pang makaaway, natatakot na kung ano yung sasabihin sa'yo ng ibang tao. Confident, ang nakikita kong energy sa'yo, very, very confident ka, although may pangamba or takot dun sa what's out there, nangingibabaw ang confidence si Gemini na mairaraos niya ito. Marami rin pinagdaanan si Gemini nung mga nakaraan, and isa lang to sa mga pagkakataon na marami siyang pinagdadaanan. May tampo, oo, may pagod, may exhaustion, may kalungkutan, pwedeng ganon. Pero ano si Gemini, parang hindi patitinag, ganon ang nakikita ko. Hindi niya papahalata sa'yo kahit wala siyang plano. Hindi niya papahalata sa'yo na ano, na hindi niya talaga alam kung gano'n. Yan. So, tingin ko yung energy na very, very strong sa iyong reading ngayon na itong Queen of Swords. Ikaw to, very detached. Kumbaga, minsan ang description ko dito, cold-hearted bitch. Wala na siyang pakialam kung anong sasabihin. I'm just gonna eat my cake here and enjoy my cake. Bahala kayo dyan. Hindi ko share to sa inyo. Pero
hindi niya ipaparamdam sa'yo na buwisit siya sa'yo kung cross-watcher ka. For the lack of a better term, sorry Gemini, pero ito yung narinig ko, plastic, dinidiplomasya. Pagandahin natin yung term, yun yung term, plastic, kapag hindi ko siya sugarcoat. Pero kung pagagandahin ko yung term, dinidiplomasya, ginagamit ni Gemini ang diplomasya kasi meron siyang goal, meron siyang strategy, meron siyang gustong mangyari, and that is to prove na deserve niya itong spot na to. So, kung love life ito, pwedeng ikaw ay trying to prove yourself na pinakasalan ako kasi deserve ko to. Extreme na nakikita ko dito, pwedeng ikaw yung third party, kaya maraming may ayaw sa'yo. Tapos, ikaw yung pinakasalan, tapos ayaw pa rin sa'yo ng mga tao, pero laban ka, laban si Gemini. Yun ang nakikita ko. Maaaring, maraming inis, pero wala siyang pakialam. Ingat ka lang, Gemini, na you will live in an excess. Pwede kasi nagagastos ka ng bonggang-bongga para lang magawa mo yung strategy mo, para lang magawa mo yung plano mo. Ingat ka din na magiging dishonest ka sa sarili mo at parang i-entertain mo yung tampo, alagaan mo yung tampo para ma-vindicate yung sarili mo. Kasi this is a wedding card. Pwede kasi na it might not go as planned o wala kang plano, magde-decide ka na lang at yun ang magiging cause ng iyong arguments o pag-aaway. Pwedeng sa pamilya mo, pwedeng sa friends mo, pwede din naman sa pamilya ng jowa mo or mapapangasawa mo. Whatever, take what resonates. Merong part dito na confidence and detachment. Yan ang nakukuha kong energy sa'yo. So, kahit pa anong iba to kay Gemini, talagang laban ka. Laban si Gemini. Laban in a sense na hindi niya papatulan, hindi niya aawayin din, hindi niya aawayin back, pero he or she would stand tall, stand strong, and ipaglalaban niya talaga kung ano yung gusto niya. Yan yung nakikita kong reading mo, Gemini, di ka papatinag. And I think that's a good thing. Pero ingat ka lang na ito ang tingin kong kailangan mo bantayan, yung excess. Anything in excess. Anything na hindi balanse. O halimbawa, pinaglalaban mo yung cause mo, no? Pinaglalaban mo yung sarili mo, pero alam mo yun, yung magmamanipulate ka na ng sitwasyon para lang maipaglaban mo yung pinaglalaban mo. Medyo ingat ka sa ganon. So, ingat ka din na parang hindi, paglalaban ko to kasi kasi nag-promise sa akin na ganito. Ganyan. Yung alam mo yun, wrong intention, wrong reasons for fighting. Ingat ka sa ganun. Kasi alam ko na you will not back down, hindi ka susuko, lalaban ka, kahit pa pahirapan ka ng mga tao sa paligid mo, malakas ang loob mo. Pero if that's ang cost o ang effect nun ay kung ang kailangan mo pagbayaran ay mawawalan ka naman ng kaibigan, think twice bago ka magdesisyon. So, yun. The Wise One. Oracle card para sa'yo. Basahin ko yung guidebook ni Gemini. The Wise One, Tradition, Order. Uy, wag ka daw pasaway. I think yan yun. Pero basahin natin para may sarili din kayong interpretation. At para ma-justify natin ang sulat ng author kasi ito ay based sa Dungeons and Dragons and malalim ang kanyang sinulat. Ganda nito. The Wise One, a fire burns in the hearth, or a russet fox slumbering before its warmth. Di ba? Lalim. Very, very poetic. Peace hangs over the room like a blanket, and by the window the Wise One consults a book and crashes a handful of leaves into a bowl. Though others may be wilder and more experimental, the Wise One acts on the knowledge learned from their predecessors. They know the way things have always been done. Organization and rhythm rule the day. It's time to suppress that creative streak and accept pre-established convention. Take the time to study those who have gone before you. There is plenty to be learned from previous attempts. The greatest knowledge is derived from the experiences of those who have done this before. Oh, huwag masyadong mayabang. I think yun yung advice. You are confident, lalabang ka talaga, pero ingat ka na you are stepping on others para lang magawa yung gusto mo. I think yun yun. Be that wise one
and stand from a higher ground. Maganda na palaban ka, but if you're overconfident, and parang lumagpas ka na doon sa confidence level, no? Halimbawa, naabot mo yung confidence level 999, yung i-extend mo pa kasi may gusto ka ng patunayan sa mga tao, kahit nakakasakit ka na, ingat ka na ima-manipulate ang sitwasyon o ima-manipulate ang, I don't know, public image, whatever perception, para lang magmukha na ikaw yung malinis. So, ingat ka doon, Gemini. So, iwan ko na yun doon. Salamat sa pagbisita and like, share, and subscribe lang po. Sana makita ko kayo ulit next time. And ako po si A and see you soon. Bye!